hindi dahil sa gusto lang natin gayahin ng iba, no? Or gagawin natin ito, hindi dahil sa ito ang program ng church, kundi gagawin natin ito dahil ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Wala nang iba. Kung may magtatanong sa inyo, bakit kayo nagdi-disciple? Bakit may discipleship program sa inyong church? Isa lang ang sasabihin natin. Nakita po namin sa Bible. Yan po ang sabi ng Panginoon. Mag-disciple. Okay? At ang isang church na hindi nagdi-disciple, hindi po i-bless ng Panginoon. Ako, kung iba lang ang focus nila, halimbawa, pagpapaganda lang ng mga facilities, no? O kaya, pag-develop lang ng mga talents, okay? Hindi po discipleship yun. Ang discipleship, tuturuan mo ang isang tao na maging tagasunod ni Kristo. Okay? Ang prayer natin sa CGBC Satellite, lahat tayo, kahit sino magtanong sa atin, we can say 100% and confidently that we are followers of the Lord. Okay? Hindi follower ni Pastor Elecno or ng CGBC Satellite. Hindi ng Panginoon sa Kristo. So, what is discipleship? So, nakita po natin yan. Noong mga nagdaang araw. And the goal of discipleship, encourage people to become fully devoted followers of Jesus. Hindi lamang po basta tayo follower, no? Kundi devoted followers. Okay? And then yung pangalawa, to equip believers to share their faith and make disciples themselves. And to establish a church culture where discipleship is a natural and integral part of the Christian life. So sana dito po sa CGBC Satellite ay magkultura po ang discipleship. Basta may bago po tayo na may bisita tapos tumanggap siya sa Panginoon, dapat yun po ang thinking natin, no? I-disciple natin ng tao. Okay? Key elements: relationship, teaching, modeling, accountability, and prayer. So ito po ang mga ways para po makapag-disciple tayo. Next, who should disciple? All Christians, followers of Christ, those who are discipled, and those who are interested. And yung mga fact. Okay, ano yung fact? Faithful, available, and mature. So yan ang mga pwedeng mag-disciple. So itong apat na to ay nasa inyo, ay pwede po kayo mag-disciple. So then those who are willing to count the cost. Hindi po madali ang pag-disciple. Talagang it requires commitment. How to choose a disciple? You pray, you observe potential, no? And then don't be afraid to disciple older people. Pero ano pala, paalala ko po, as much as possible, huwag po tayo mag-disciple ng opposite sex. One-on-one kayo, friend mo na babae. Pwede kung isang babae, isang lalaki. Okay? Pwede po yun. Pero yung babae at lalaki mag-discipleship ay hindi po healthy yun. Unless older yung isa, older yung dinidisciple, nanay, kaya tatay. Okay po, pero pagka same age or kumbaga may temptation to, kasi marami na nangyari ganun, kaya may mga reminders. Sila nagkadinripan, tapos may nangyari sa kanila. Kasi laging one-on-one eh. Kung saan-saan sila nagwawag. So nasira yung ministry. Kaya ang advice natin, dapat same-sex lang po ang ating. As much as possible, ang ating i-disciple. Okay? So, balik tayo dito sa Matthew chapter 28, 19 and 20. Ito po ang magiging cycle or journey ng ating pong discipleship. So, mapapansin niyo itong Matthew 28, 19 and 20, ito, go, baptize, teach. Okay? So, may may sequence. Hindi yung ano lang basta maisip mo. No? Hindi porket
alam mo kung paano mag-explain ng Word of God, ay pwede ka nang mag-conduct ng discipleship. Meron ano yan, may process. Okay? So, dito natin makikita yung process. So, you have to go, then you baptize, and then you teach. Next, ang sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Basahin po natin. Ready? Begin. And make your mercy in the presence of many witnesses. It has to reliable people who will also be qualified to teach others. So ito yung process ng discipleship ni Apostle Pablo. So pag hindi itong mga pronouns na ito, me, you, reliable people, and others. So ganito, yung me dyan, ito ay si Paul. Okay? Dinisciple niya itong you. Yung you dyan ay si Timothy. Okay? Then sabi ni Paul kay Timothy, entrust to reliable people. Then, yung mga reliable people will also be qualified to teach others. So, kung mapapansin yung 4 na generation yan. Okay? So, ang discipleship po ay hindi paramihan. Okay? Kasi sometimes, pagka masarap nga namang ikwento, masarap i-report na, disciple ko sa daan. Pagka sinabi mo yun sa akin, ay sasabihin ko sa iyo, ay gusto ko mamatay ng maaga. Kasi talo mo ang Panginoon Hesus Kristo eh. Kasi ang Panginoon, 12 lang he spent his 3 years sa 12 people lang. Tapos sa 12, may sininggle out pa siya 3. May inner circle siya 3. Tapos doon sa 3, may pinag-pray siya na isa talaga si Peter. Okay? Kaya, yun nga, nung umalis na ang Panginoon, nung nag-preach si Peter, nung pinuspos siya ng Banal na Espiritu, dahil nag-focus ang Panginoon kay Peter, ilan yung na-save? 3,000 sa preaching. So, yun ang makikita natin pagka nag-focus lang tayo sa couple. Ang dahilan bakit hindi tayo makapag-disciple na nangyuluba? Sapagkat ang gusto lagi natin marami. No? At dahil hindi natin kayang mag-handle ng marami, hindi na lang tayo nag-disciple. Okay? So, yun ang ginagawa ni Satan na lie na ini-inject sa atin. Kailangan marami ng disciple. Kailangan tumulad kami noon sa church na yun. Anting din ang discipleship nila. So, pagka hindi mo magawa yun, tumigil ka na. Diba? Isa-asa mo na lang yung kinapastor. Kaya nila yan. Okay? Dito, isa-isa na lang ginawa niya yung Pablo. Okay? Nag-focus lang siya kay Timothy. Tapos Timothy, yun, yung reliable people. And then others. Ang ibig sabihin nun, yun niya, si Paul, hindi na niya i-disciple ito mo ito, hindi niya i-disciple yung others. Kundi, di-disciple niya si Timothy para mag-disciple siya ng reliable people. At kung reliable people, mag-disciple na. Mayroon nga ako nakitang picture nung nag-disciple sa akin. 4 sila magkakakbay. Sabi ko, ano kung ibig sabihin yan? No? Ito yung 2 Timothy chapter 2, verse 2. No, na itong kakbay nung nag-disciple sa akin, yung di-disciple niya, yung pangatlo, yun yung di-disciple ng disciple niya, at yung pang-4. So, kumbaga, 4 na henerasyon. At alam ko ba na meron din akong ganyan, hindi lang kami nakapagpapicture. Meron din akong di-disciple, tapos yung di-disciple ko, may di-disciple na. Tapos yung di-disciple, may di-disciple. So, wala lang akong time na puntahan yung di-disciple para magpapicture kami 4. Pero ganito po ang dapat procedure po natin. Okay? Huwag kayong matakot or ma-discourage kung isa lang ang inyong madi-disciple. Because who knows kung ilan ang kayang i-disciple niya. Katulad si Peter. Diba? Si Peter, talagang tinuturuan siya ng Panginoon sa Kristo. Tapos kung nag-preach siya, 3,000 lang na ito, nakakilala sa Panginoon. Hindi ko lang alam kung paano nila di-disciple yung 3,000. Pero, for sure, gilinok nila yun. Okay? Kaya, lumago yung kanilang at nakabot sa atin yung
Christianity. Okay? So again, huwag nyo iskulin yung isang tao na pwede nyo ma-disciple. Kasi hindi nyo alam kung paano gagamitin ng Panginoon. Sabi ni Roxy, yun daw yung bigat na pyramid. Alam mo? Yun daw yung bigat na pyramid. Pyramid. Legal na pyramid. Tama. Yun yung bigat. Yeah. Dito din na nakuha itong idea na to. Yung pyramid. Okay. So, yun naman pera ang tanong, pakay. So, ito, mas magbuti kung ito ang ating pakay tao, paano dadalhin sa Panginoon. Okay, so, ito po ang tinatawag ko na CGBC Satellites Discipleship Journey. Okay? So, sa ating pag-disciple, ito yung una natin dapat gawin, and then sunod. Okay? So, para may idea po tayo, para may sistema po tayo. At ito rin naman po ay makikita natin na ginawa sa Bible. Doon niya po sa Matthew chapter 20, 19 and 20, at 2 Timothy chapter 2, verse 2. So, ang una sa discipleship, ang una mong gawin is sharing. No? You need to share the gospel. Siyempre. So, anong ginagawa dyan? First, you need to connect to people. Okay? Dito sa Metro Manila, ito ang lagi mo sinasabi. Bihira na yung pwede kang randomly makipag-usap na o pwede kang mag-share. Although pwede pa rin yun, pero kung gusto nyo na mas effective, you connect first. Ano kung ibig sabihin? Makipagkaibigan ka mo. Huwag ka munang mag-introduce na yung katulad ng card. Kasi, pag nag-introduce ka ng card, papakinggan ka, pero hindi na inuulit. Diba? Pero kung naging friend mo na siya, kung may relationship ka kayo, yun, may share mo na effectively, yung evangelistic message na pinag-aralan natin. So, pagka ikaw ay connected na, then you share the gospel. Pagka yung talaga kaibigan mo na siya, lalo na pag nagtatanong na siya, sabi niya, pagka tinanong ka na bakit kakaiba pa? Yun. Ano na po yun? Mga signs na yun, mga kapatid. That he or she is ready to listen to the gospel. Kaya nga sabi ni Pedro, always be ready to answer the question. Kaya yung ating pinag-aralan na evangelism, yung hand, yung fingers, sana kahit isa meron kayong master doon. Naalala niyo sabi ko na meron kayong 30-second elevator speech. Okay? 30 seconds na kaya mong introduce yung sarili mo. So, hindi naman siguro natin kaya yung 30 seconds na gospel. No? At least mga 5 minutes. Practicing po natin yun. No? Dahil for sure, sigurado po ito, kung tayo po ay susunod sa Panginoon, patuloy na mag-aaral ng salita, makikita talaga ng mga tao yung difference. Lalo na sa pasensya, lalo na sa the way you talk and the way you solve the problems. Makikita na nila yung difference. So, yeah, you need to be connected and then to share the gospel. So, yan ang unang procedure. Okay? Share. Next is you strengthen. No? Paano mo papalakasin ang isang tao? So, dito po, we need to learn biblical foundations of our faith. No? So, yung mga doktrina na makikita natin sa Biblia, yan po ang ating mga ituturo sa kanila. No? Bakit mo pinapaniwalaan ito? No? Yun. Ituturo yun sa inyo ng magdi-disciple. At ikaw na magdi-disciple, dapat alam mo ito. Foundation of faith. Okay? Sa mga kababaptize lang natin, yan po ang sunod na pag-aaralan po natin. No? Ito pong learning the biblical foundation of our faith. Okay? Parang bata, no? Dito parang kasisilaw mo pa lang, and then dito, unti-unti kang papalaksin. Then, tandaan po natin, ito wala itong pwede mong sabihin na time limit. Kasi ang growth ng tao ay iba-iba.
Hindi mo pwedeng sabihin, 3 months time, dapat ganito ka na. Pagka hindi ganyan, fail. Lipat na. May kakilala akong gano'n. No, pagka 3 months na at parang wala pa rin nangyayari, mag-goodbye na siya. Hahanap na siya ng trabaho. Okay? Kaya lang ako, sa akin naman, ang principle ko, hanggat hindi niya sinasabing, tigil na po tayo. Hindi ako titigil. Kahit na siya ay magsabi na, wala po ako pastor, this coming Saturday. Okay, sige, next time. Okay? So, yun po ang dapat sa discipleship. Kailangan tsagain talaga natin. No? Hindi pwedeng mag-give up agad tayo. Ang lagi kong binabalikan pagka sa discipleship, kung yung nag-disciple na sa akin, pinagtsagaan ako eh. Kahit na feeling ko walang nangyayari sa discipleship natin or yung pag-disciple niya sa akin, pero pinagtsagaan na ako. Okay? So, ganun din tayo. At lalo din ang Panginoon, kung pinagtsagaan tayo ng Panginoon, ay dapat magtsagaan din tayo bilang representative ng Panginoon. Okay, kita mo po kayo. So, yan po ang una, you share. Second, you strengthen him or her. Okay? Next is sharpening. Pagka sinabi sharpening na, no, members to ministers, ang ibig sabihin, tuturuan mo na siya ng mga skills. No? Paano magturo, paano mag-evangelize, no? Kung paano mag-lead ng Bible study, mag-lead ng group. Okay, yun ang ibig sabihin ng sharpening. Na yung mga members, hindi lamang basta nakaupo. Di ba? Darating yung time, pag tinanong mo yung isang member, o may group ka ba? O kaya, may dinidisciple ka ba? Yes, may dinidisciple ko. Yes, so na yun. No? Yung mga members, they can serve. No? They can handle the group of people. Okay? And then, ang panghuli na societal or journey, sending. Okay? So, pagka sanay na siya sa loob, yung mag-serve, then pwede na siya umabas to share with us, to strengthen, so, ganun po ang ating mangyayari. Disciples to make disciples. Okay? So, ganito po ang magiging proseso lagi natin dito sa CGBC Satellite. Yung iba, may kanya-kanya mga paraan. Yung iba, puro letter E. Engage, equip, yung mga ganun. O sa atin, pang CGBC, sharing, strengthening, sharpening, and then sending. Nasaan na kaya tayo dito, no? Nasaan na tayong arrow. So, I hope, maka-ikot tayo. Okay? May tanong po kayo? Okay? So, ano yung unang topic na maganda na i-discuss? Pagka maganda siya sa Panginoon, no? Talagang genuine yung kanyang pagtanggap sa Panginoon. Ito po yung first na topic na inyo pong ituturo. Una, beginning with Christ, assurance of salvation. Okay? Yung kasiguruhan ng kaligtasan. Alam niyo po ba kung bakit maraming pinagbibigyan lang tayo doon sa ating iniaalok na salvation sa kanila? Alam niyo po ba kung bakit? Yung pagbibigyan ka na, pero after that, wala na. Hindi sila naniniwala that you will really be saved by just accepting Jesus. Kasi ang turo ng ibang mga religion, yes, meron hindi yun lang. Meron ka pang ibang dapat gawin. Diba? So, one time na may siniran ako ng gospel. I think, mga 50 years old na siya. Ako ay 19 years old that time. Sa Pampanga. Siniran ko siya ng gospel. Sabi ko, pag tinatanggap po si Jesus, magkakaroon kayo ng eternal life. Pagka kinuha kayo ni Lord, pupunta po kayo sa langit. Sabi niya, talaga. Ganun. Talaga. Pag tinanggap ko lang si Jesus, pupunta na ako sa langit. Yun lang.
Sabi ko, opo, yun po sabi ng Bible. Talaga lang na, hindi tinatapik-tapik na pa ako. So parang ini-insult ko pa nila. Ini-insult ko. But ito po ang dapat natin ituro sa kanila, yung kasiguruhan ng ating kaligtasan. Hindi na po ito mawawala pagka totoong pinangat natin ang Panginoon. And then may mga verses po tayo na pwedeng ituro or mag-support dito po sa assurance po na ito. Yung John 10, 28 and 29, pwede po natin ang pag-take. Next, assurance of answered prayer. Okay? Yung assurance na pag nag-pray ka, tumawag sa Panginoon, sasagutin ka. May mga tao ngayon na talagang hindi naniniwala sa Diyos. Kung marami ako nakausap. Kasi pag nag-pray sila, hindi daw sila sinasagot ng Panginoon. Pero ito kasi dapat muna, you need to have a relationship with God bago magkaroon ng kasiguruhan na sasagutin ka sa prayer. Next, assurance of victory. Okay? Ito pa, isa pa isang issue. Alam niyo kung bakit hindi kayang or bakit hindi sila makonvince na tanggapin si Jesus bilang sarili na tagapagligtas? Sapagkat feeling nila, marupok sila. No? Marupok pa rin na hindi nila kayang i-give up kung ano man yung kasalanan na kanilang ginagawa. No? Lalo na pagka mga relationships, no? Mga illegal relationships. Pagka naisip nila na, oops, pagka ako ay lumapit na kay Christ, babaguhin ako, ibig sabihin, i-give up ko yung mga yun. Diba? So, dito, makita natin, ituro natin sa kanila, na pagka na kay Kristo ka, ano mang hirap ng ating nung ating pinagdadaanan, no? O yung kasalanan na ating inaalagaan, kaya natin i-let go yun, kaya natin ma-overcome yun because of Christ. Okay? And then assurance of forgiveness. Again, marami mga tao ang feeling nila hindi na sila kayang patawarin ng Panginoon. Marami na ako nakausap. Pero, makikita rin natin sa 1 John chapter 1 verse 9, basta i-confess natin yung kasalanan natin. The Lord will forgive us and cleanse us. Okay? And then, assurance of guidance. The Lord will guide us sa pang-araw-araw natin yung buhay. Kung before, hindi mo alam kung ginagabayin ka ba ng Panginoon, pero tinanggap mo siya, meron tayong assurance that God will always guide us. Kaya tayo naliligaw kahit na may guidance, hindi kasi natin sinusunod yung guidance. Lagi ang niisip natin, yung alam natin na subok na. Diba? Parang pinapakita natin that we know better. Pero subukan natin, no, the way kung ano yung gabay ng Panginoon. Okay. Question. Sige. Sa beginning, Lord, so you imagine you're going to spend time with the person, right? You have to disciple them, so you teach them. So for example, 15 minutes, 30 minutes. 30 siguro. 30 minutes. You need an outline for letter 8. Yun yung point 5. So sa assurance of salvation, meron kayo pag-usapan mga 3 verses, halimbawa, max. Maybe, kasi siguro what's difficult to understand, to grasp at the moment is how you're gonna do it. Kasi ito outline, but then you don't teach this in mga lessons in one go. So maybe in one city you can spend, depende. So parang walang fast and easy answers, sabi ba? Yes. So for assurance salvation na halimbawa, depende. So minsan binababaran na ng isang buwan, I don't know. Depende sa tao. Yes. At saka ito, hindi nito ituturo lang sa upuan. Yeah. Masyadong pa mahaba. Tutulungan ka na kausap. Ngayon, mga kapatid, gusto ko lang padaanan ito. If you are really serious on discipleship, you tell me. Dahil i-guide ko kayo kung paano mag-formulate ng kung ano yung dapat mong hanapin na verse. So, meron ka bang module? Meron ba tayo? Yung siguro. Yeah, hindi na lang. Meron ka. Dinidevelop ko pa. Okay. Yeah.
Pero again, if you are really serious, nasubukan ko na to meron akong dati na dinidecide ko. Nagsimula na ako ng ganong way. Na at least one verse, tapos di-develop ka ng tatlong tanong from that verse. Ang effect ay, parang nakikita niya agad-agad. Ano yung assignment niya yun for that day or doon lang niya bubunglatin sa video? Pwedeng you give it in advance or pwedeng doon na rin. Pero mas maganda siguro in advance para pwedeng one verse na for one. Siguro din na yung point what people would like to have is yung module 2 nila po siguro sample. For example, how to break down this file. Sample kahit sa dalawa. How to do it and then a sample question. Yes. Again, if you are really serious on discipleship, I will guide. So ito rundown lang po ng mga dapat na topic na inyo po ituturo. Next, ito po ay sa navigators. No? Itong, para mas makita din natin yung progress. No? So ito, the obedient Christian in action. Ang tawag dito ay will illustration. Okay? So, ang center ng will, we have, ay dapat si Christ. So, ituturo natin that the center of your life should be Christ. And the next na ituturo po natin ay yung paano magbasa ng Word of God. Okay? Ito, mga 7. Meron po akong 7 sessions in this. Isang verse na kada isang meeting. Okay? Ano ang Word of God, bakit mahalaga ito, at paano ito basahin. And then, after 7 meetings, about prayer naman. So, kumbaga, yung vertical relationship mo, inaayos mo muna. Yung Word of God, kaya mo yan ang munang ituturo. Kasi that's how God talks to you. No? Through His Word. Ang Panginoon, hindi na siya magsasalita sa langit ng yung boses mo. Hoy, JJ, ito gawin mo. Hindi na gano'n. Kundi ang Panginoon, kaya meron tayong Bible, ay pag binasa natin ito, ay dyan siya mangungusap. Dyan siya sabihin yung kanyang kalooban sa atin. Okay? And then, on prayer, ano ba yung nakalagay sa Bible na paraan ng pag-pray? Bakit ba tayo kailangan mag-pray? No? So, kung ang Word of God, ang Diyos ang nagpo-communicate sa atin, ang prayer, tayo naman ang nagpo-communicate sa Panginoon. Okay? Ano ba yung nakalagay sa Bible na paraan ng pananalangin? Yung alam ba natin, yung kinalakihan ba natin na paraan ng pananalangin, biblical ba yun? Okay? So, yun makikita natin. And then next, 7 sessions din po ito. Actually, ito. And then, sunod yung fellowship. Okay? Tuturo mo na lahat ng nakakilala sa Panginoon ay hindi lamang makipag-fellowship sa Panginoon, kundi dapat sa kapwa mananampalataya. Importante na tayo po ay magkaroon ng fellowship. Okay? So, dito po, 5 lang to. 5 sessions lang pala dito sa fellowship. Okay? Tuturo mo bakit kailangan mo umattend. No? At dito, mapapasama po dito yung baptism. Dito sa part ng fellowship. Okay? And then after that, ito na. Witnessing. Okay? Witnessing. O yung paano na mag-share ng Word of God. Paano na mag-share ng faith. Again, ito po mga kapatid, tandaan nyo ito sa pag-witness natin. Bagaman ang goal natin ay sana tumagot din siya sa Panginoon. Pero sakaling hindi, huwag po tayong ma-discourage. No? Huwag tayong ma-disappoint. No? Na, ay, hindi ako effective. No? Kasi ang advice, hindi ma-advice, ang command lang sa atin ng Panginoon is you tell. You share the gospel. The conversion is
God's part. Okay? So, kung tumanggap sa Panginoon through your ministry, ibig sabihin, yun. Ang Panginoon ay, kung pinili yung tamo, tumanggap siya sa Panginoon. And one thing is sure, mga kapatid, may mamimig kayo mga tao na tatanggap sa Panginoon. At meron din yung mamimig na i-reject. Okay? Hindi porket alam natin itong mga to, ay magaling na tayo, gagaling na tayo. Hindi na tayo mawawalan ng hindi tatanggap sa Panginoon. Saka iba ayaw nila to grow further. Like iba, mas open to, kaya ako may BDS ako ng 2 taon. Pero nung nasa part na ng baptista na yun, that was difficult. Yun, may mga ganun, ha? Really difficult. As in, umikot talaga kami sa ganyan, mga ganyan, ilang sessions. Tapos pagdating dun sa baptista, stop. Mas malalim na ng commitment yun eh. Di ba? So, kailangan namin ng prayer talaga dito. Kasi ang Diyos lang ang pwede magpalambot ng puso ng mga tao. Kay Therese, kay Tatay Will, kay Tatay Bel, ang Diyos ang kumilos. No? At nagpaliwanag talaga sa kanila kung anong dapat nasunod din ang gawin after tanggapin nila ang Panginoon. Okay? At ganun din sa ating lahat, no? Na nag-desisyon na magpabaptize. It is God who work. Kaya po tayo nag-desisyon na sumunod sa Panginoon. Okay? Then, pagkatapos po nito, yun na mga deeper doctrines na ang susunod natin. Pero, ang advice ko sa inyo, ito muna. Tapusin muna namin ito. And then after... mga election na yan. Okay, after this, deeper doctrines. Kanina, sorry sabi nyo, yung the word of God ay 7 session, right? 7 session. Prayer 7, fellowship 5, yung witness. Ayun, 5 lang siguro. 5. 7-7-5-5. Then, Magtanong si Ross. sige, ako galing ka dito. Di ba dun sa 5 sabi niyo dati sa akin? Nang-touch mo dun ba? Okay. Sige. No, I was just asking kasi parang I'm seeing it from the perspective now na tayo kami mag-disciple. But when you were saying it, I was looking at it from how I made my way here sa church. Na parang sabi ko, parang hindi naman, it wasn't that straight or it wasn't that complicated. Like, I was saying to Jai, I remember being more anecdotal for me, or I remember na parang nagkwentuhan lang tayo. So it was less structured, but more application, I guess. Yes. So that's why looking at it from this point of view, I was telling myself, parang medyo napapag-isa ko kung ginawa pa sa akin thankfully. Yeah. So if I may answer that question, for some people, okay, madali yung gano'n sa'yo. Kasi may initial relationship na with them. Initial relationship. Pero hindi, kinikwento ko nga, yung isang kaya mo sa'yo, it was really modular. Grabe, 2 taon. Pero nung panahon na ng baptism, back up na. Tinisip was different. Like, for example, how many months? 4? More pa. No? Mga ganyan. Kasi parang, so umikot kami. Nung panahon ng baptism, nagsabi lang ako, tinanong ko na siya kung wait, kasi hindi ko nakipastor after baptism, kasi parang hindi ko ba. Pero yung mas structured, pero yung iba ko yung isisiguro, hindi ko sa akin. Kami nga ng JC mo lang din. Same thing with that. So, hindi na pastor. Kaya ngayon kasi parang may module na lang, parang technique sa mga module. Parang mas mapaliwanag ko lang ng maganda. Kung gano'n ka important in the word. Pero naganda sa amin, well, we were blessed talaga. Si Pastoral, ginuto kami. Yes. Kami talaga yung first batch talagang very pampered talaga yung mga grabe yun. So, ganito, we were pampered. Kaikot yan. Hindi ganyan yung structure. Alam ko na lang si BBC. Pero lahat ito, tinamaan. Grabe yung feeding. So, tingin ko, ngayon kasi, mamahalin na namin ganito. At least para hindi ka rin maligaw. Kasi minsan, baka kung ano-ano na lang ang magsasabi mo. At least ito, alam mo yung process. Tsaka may mga tao, kaya magkaroon ko ng format. Yung tao na ayaw. Mahirap. No, yeah, I think that's what it is. Because like in my brain, I was like, oh, that's so structured. Yes. I feel
feel like for me, May when someone nag-work is me, Oh. if you come at me with that kind of so much structure at the beginning, ako parang feeling ko, like it feels like a recruitment. Oo nga, yung kwentuhan nga ito, walang formal. Yes. Chismis. Yeah, I think it's more like for me. Yeah, may mga, I mean, God will, Yeah. will guide you on how to disciple people. Kaya nga, later on makaka-take ka rin ang sarili mo. Yeah. Yeah. So ito, this is only suggestion. Hindi ito rule. No? Na pag di nyo itong gawa, hindi magiging successful yung discipleship nyo. At least may guide ka lang. Guide. No? Eh, saka tayo, it doesn't stop for us. Discipleship is a lifetime process. So, itong process na to, we go through it paikot-ikot. Ang naging problema nga sa discipleship din ito eh. Pag naipasa mo na sa church, you let them drown. Yun kasi yung ayaw natin magbitawan. Ano yung point ko? Yes. Yung parang di, siya din, pabayaan mo na. In honest, nakakapagod mag-disciple. Kung pala nung si Sorry ko. So, parang minsan, you just, for example, ako, I'll spend time, halimbawa, natawagin ako. Okay, we have a just a prayer time. Nung na ako sa fellowship na lang, kwentuhan na lang kami, and then we spend time for 30 to 45 minutes to strengthen one another lang. Pero it's a process. Like ngayon, disciple pa rin tayo ng Panginoon through pastor sa dinadaanan natin. So, hindi yung tipong ipapasa mo siya sa, tapos na, bahala na, graduate na tayo, disciple pa rin. Lifetime following Jesus. Tatay Bill? Hindi, yun lang ang gusto kong maano dahil ito, hindi kasi ito usapang very sensitive kasi itong usapan natin dahil once na maligaw ka sa pagturo dun sa disciples mo, baka babalikan ka pa ikaw pa ang pagpapaliyay. Kaya na, I agree, dun sa sinabi na niya, yung pag may module kang masusundan, I think, mas baka makakaya pa. At ito, sa beginner, maganda na na meron kang structure. Kasi pag first time mo, hindi mo alam kung gagawin mo eh. Diba? Oo, baka kung ano pagsasabi mo. Wala nyo ka mo. So maganda na may guide. Diba? Kaya ngayon, kung halimbawa veterano ka na, you can create your own based on your experience. Diba? Ako, mas na-appreciate yung relationship. Yung makipag-ano ko muna. Kaibigan ka talaga. O yung agad. So, yung may gusto ko share sa iyo, hindi muna agad. Ano yun muna yung gain his or her trust. Bago. Okay? Okay. So, ganun lang tayo ngayon. I hope na mayroon kayo bago mabiti ka. COVID. Ang laki mo na ni Wong eh. Nabiling niya. Kaya na ni Robin yan. Siguro na yan. How to formulate questions. Yes. Yun nga, ang ipag-pray sana natin before the year ends, no, ay pag-pray natin kung sino yung pwede natin i-disciple. No? Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and the other most part of the world. Anong ibig sabihin nun? Yung Jerusalem, ito yung malapit lang. No? Yung Judea, ito yung medyo malayo na konti. Yung Samaria, ito yung mga unlikely yung mga ayaw mo. No? Kasi yung Samaria, ayaw ng mga Hudyo yun. Pero sabi ng Panginoon, be my witnesses to Samaria. And then yung othermost part, yung mga malalayo. Doon ako. Yes. Doon ako sa uttermost. Okay? So yung Jerusalem, ang kumaga, pwedeng kamag-anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, parents mo. So yung mga malalapit sa'yo. Yung Judea, yun yung siguro, like, ibang bayan. Yung Samaria, yung mga ayaw mong tao. No, hirap ba, no? Pero gusto ko yun. Who knows? So, ikaw ang gamitin ng Panginoon para makakilala siya. And then yung mo si mga malalayo. So, sino ang una nating dapat puntahan? Siguro yung mga malalayo. Baka
Araw-araw nakakasalubong na natin yun, pero ready na pala siya. Tayo na nga hindi pa ready. So, let us pray that ngayong taon ito, may isa lang tayo ng mga isa. And then, magtuloy-tuloy na ito nga. Tapos guys, kung meron isa for example, then you can ask help from you, for example, ano yung first lesson namin, second lesson, and you can guide. Okay? So, tell me, kung decidido kayo na mag-disciple, if you are praying for it, then bibigay ko po yung lessons. Okay? Wala na po kayong tanong? Tanong, Pastor daw, yung mga willing maging discipler, gusto rin nila maging disciple. Yes, actually, ganun dapat. Non-stop ang discipleship. Hindi porket ikaw ay discipler, ay hindi ka na mag-disciple. Pero, ganito po, ang discipleship ay iba-ibang involvement. No? Sa first, siguro sa first year, tutok ka talaga sa kanya. Pero pagka yan, marunong na siya mag-disciple, ang tawag doon ay mentoring na lang. Kumbaga, prayer time na lang tayo this time. O kaya, kung may problema ka ba, pag-pray natin. So, gano'n na, yan lang ang parang sa pagpapalaki ng bata. Pagka maliit pa yung bata, tutok ka talaga dyan. No? Yung iba, nagre-resign ko sa work para matutukan. Pero habang lumalaki siya, pabawas na rin yung involvement mo sa kanya. At kahit matanda na siya, no? Nakipag-usap ka pa rin sa kanya, binibigyan mo pa rin siya ng mga tips. Humihingi pa rin siya sa iyo ng mga advice. So, ganun din ang discipleship. Spiritual children natin. Yung di-disciple pa rin natin, pero yung involvement natin ay pa-iba na pa. Okay? Next question. So parang yung first, the slide prayer. So siguro, a good example is yung letter A, magsasample ba kami ng isang lesson with you, how to do it. At one time lang. Parang gano'n. Yes. Okay. Yeah. Or sa iba siguro, kung ba meron ka ng mga dating mga lessons na ginagamit din, pwedeng hindi na Yes. 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 Actually, parang halimbawa kay Art. Yung ginagamit namin yung Art, ginagamit niya basics. Para kasi, syempre, yung ituturo mo kasi, Yes. yun na ituro sa'yo. Tapos, Yes. yun na ipapasa mo. Meron siyang, may outline. Mga ganun. So, parang yun yung Huwag na huwag kayo magtuturo na hindi tinuro sa inyo. medyo mahirap. Kakamali kayo talaga. Okay? Kahit one step ahead lang kayo sa design. Basta merong kayong backup. Pwede rin kayo mag-isa. Okay? Ano lang, chain yan. Networking. Networking. Okay, hindi tayo. Networking lang yan. Okay, let's all stand at